Breaking news po ito mga Pilipino. Pakinggan niyo po ang mga sinasabi ni Attorney Harry Roque about kay former President Roa Duterte at Sara Duterte at pinagplanuhan po nila ito na ipapaaresto po ito sa ICC. Kaya pakinggan niyo po ang mga paliwanag niya po. Ito po ang full video. At sila ay nag-aresto sa ating dating Pangulo, naaayon po ba yan sa saligang batas natin o sa mga patakaran na existing na batas? Well, maraming salamat sa tanong na yan kasi ang palaging sinasabi ni PBBM, hindi siya makikipagtulungan sa investigasyon. Pero mga kaibigan, ang pagtutulungan sa ICC, pagdating sa investigasyon, isang aspeto lang po yan ng kooperasyon. Dahil ang pinaka-importanting kinakailangan ng kooperasyon ng ICC ay yung kapag nag-issue na ng warrant of arrest ang hukuman, dahil walang sariling pulis ang ICC, kinakailangan ang pulis Pilipino, ang pulis sundalo, ang Pilipinong sundalo, ang mag-aaresto para mapadala sa dahig ang presidente, dating presidente, at ang ating vice-presidente na naging nasasakdal na rin dyan sa ICC na yan. So, ang pinaka-importanting aspeto po ng pagtutulungan sa ICC kapag nag-issue ng warrant of arrest lamang kay Presidente Rodrigo Roa Duterte at kay VP Sara Duterte ay yung pagpapaaresto sa kanila, pagsasakay sa eroplano para mapadala sa kulungan sa dahig. Yan po ay hindi pa nagiging o ina-address ng ating Pangulo. Ang sinasabi niya, hindi kami makikipagtulungan sa investigasyon. Tama po yun. Sabihin na nating tama yan, hindi naman nila kinakailangan ng tulong sa investigasyon. Dahil nag-issue nga ng press release ang ating Office of the Prosecutor ng ICC at sinasabi na kanilang investigasyon ay confidential. So hindi nila kinakailangan makipagtulungan pagdating sa investigasyon. Pero ang pagkakaiba po ng sistema sa ICC, ginaya po nila yung sistema sa Europa at sa Amerika na kapag ikaw ay nasasakdal, kakalap ng investigation ng mga ebidensyang prosecutor, kapag sapat na yan, bulaga, dadalhin sa hukuman, kukuha ng warrant of arrest. At ang remedyo na lang ng mga nasasakdal dyan, pag sila'y na-aresto na, po pwede nilang i-challenge yung probable cause sa tinatawag na confirmation of trial. Pero kulong muna dyan sa ICC. So, yan po ang dapat bigyan din ng pansin ng Presidente. Makikipagtulungan ka ba pagdating sa yung service of warrant of arrest? Ipapa-aresto mo ba sa mga sundalong Pilipino at kapulisan ang dating Pangulo at ang Vice-Presidente ng Pilipinas? Well, alam niyo po, hindi naman kayo dapat maging abogado para sagutin yan. Una-una, alam niyo sa Pilipinas, hindi gaya sa Inglaterra na ang hari, ang simbolo ng soberenya at ang Prime Minister, ang hepe ng gobyerno. Dito sa Pilipinas, pinag-isa natin ang simbolo ng soberenya at pinag-isa natin ang simbolo ng soberenya at yung head of government sa presidente. So pag pinaresto mong dati mong presidente, para bang pinaaresto mo yung soberenya ng bansa dahil siya'y naging simbolo ng soberenya. Bukod pa dyan sa katotohanan na pinagbabawal ng saligang batas ang mga dayuhan na maghimasok sa ating mga internal affairs, kasama na dyan yung paglilitis sa mga kaso na nangyari sa Pilipinas. Ang rule po, seloso po ang soberenya. Hindi po pwedeng mga dayuhan nakikisawsaw. Ang tanging exception, yung teorya ng auto-limitation, pag pumayag tayo. Pumayag po tayo nung minsan, pero natapos po yung pagpapayag na yan, 2019, isang taon matapos po na bumitiw tayo sa ating pagiging miyembro sa ICC.